Maraming salamat po mga master sa walang sawang suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Please like, share and subscribe. Pa-donate via GCash po sana mga master pang-unlock sa mga kabanata at pang-edit na rin naka-data lang kasi tayo mga master at wala tayong kinikita sa lahat ng mga upload natin. Salamat and God bless. 161 hanggang 180 mahinahong sabi ni Ella. Sige, tumango si John. Inayos ang mga gamit niya bago siya umalis kasama si Ella. Pagtingin sa kanilang dalawa ay paalis na, ang mga kasamahan sa opisina ng presidente ay nagkatinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Alam nilang presidential secretary si John. Karaniwan, si John ay nagtatrabaho sa opisina kasama sina G. Racy at Lily. Gayunpaman, nais ni Ella na ilipat si John sa kanyang opisina. Hindi ba kakaiba sa dalawa? Mag-isa sila doon. Gayunpaman, iniisip lamang ang tungkol sa bulong-bulungan sa loob ng kumpanya na sina John at Ella ay mag-asawa, lahat ay nagkaroon ng mabilis na sandali ng pagsasakatuparan. Lahat sila ay walang sinabi, ngunit tahimik na binanggit na si John ay isang maswerteng tao. Sa opisina ng direktor ng Departamento ng Pagbebenta, mabilis na narinig ni Michael ang tungkol sa paglipat ni John upang magtrabaho kasama si Ella. Hindi kapani-pani walang umasim ang ekspresyon niya. Kasuklam-suklam. Patuloy na sinasabi ni Ella na wala siyang kinalaman kay John. Ngayon tingnan mo sila. Pareho silang pampublikong lumipat sa iisang opisina para i-enjoy ang kanilang love life. Paanong wala iyon? Sa tingin ba nila ako ay tanga? Galit na galit si Michael. Dinampot niya ang tasa sa kanyang mesa at inihagis sa lupa. Nabasag agad ang tasa. Natalo siya sa postahan patungkol sa kasunduan kay John ilang araw na ang nakakaraan. Madali man siyang binitawan ni John ay hindi pa rin niya ito tinanggap. Mas lalo niyang kinaiinisan si John, pakiramdam niya ay ninakaw ni John ang kanyang kulog. Dahil may bagong dahilan para kamuhian si John, wala siyang ibang hinangad kundi ang tanggalin si John. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang lalaki na mga 26 o 7 edad. Matangkad at hindi kapani-pani walang gwapo ang lalaki. Ang lalaki ay tinawag na Erwin Mercer. Siya ang vice-presidente ng Elegante Group. Ang kanyang kapangyarihan sa loob ng kumpanya ay pangalawa lamang kay Stacy. Kahit si Ella ay mas mababa sa totem pole kaysa sa kanya. Maliban doon, ang lolo ni Erwin ay isang veterano ng Young Group. Isa siya sa mga shareholder nila at malaki ang impluwensya sa loob ng kumpanya. 2 taon na ang nakalilipas, nang kunin ni Stacy ang Elegante, umalis si Erwin sa Young Group nang walang pag-aalinlangan, sinundan si Stacy sa Elegante at nagsumikap na tulungan si Stacy. Ang katotohanan na ang kumpanya ay pinamamahalaang mabilis na umunlad sa loob ng 2 taon ay tiyak na salamat sa pagsusumikap ni Stacy, ngunit hindi rin mababawasan ang mga kontribusyon ni Erwin. Hindi kalabisan na sabihin na si Erwin ang nakikita contributor sa ilalim ni Stacy. Kasabay nito, kinilala siya bilang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya, habang si Ella ay pangatlo lamang. Kaliwat kanang kamay ni Stacy ang dalawa. Mr. Duvall, anong nangyari sa iyo? Nagulat si Erwin sa pagkakagulo sa lupa. Mr. Mercer, nakabalik ka na sa business trip mo. Nagulat si Michael, at nagmamadaling binati si As. Oo, kakabalik ko lang kaninang umaga. Mr. Duvall, anong nangyari? Bakit ka ba galit na galit? Tanong ni Erwin. Siya ang vice-presidente ng kumpanya at namamahala sa mga bagay tulad ng pagkuha ng mga hilaw na materyales at pagbili. Nagpunta siya sa ibang bansa upang talakayin at tingnan ang mga hilaw na materyales para sa kumpanya, at wala sa kompa. May bagong sekretarya ng Pangulo na si John. Hindi ko alam kung ano ang maganda sa kanya, ngunit nakuha niya ang kay Ella at nagbigay siya ng maikling salaysay tungkol sa sitwasyon. 162 kinilala sina Stacy at Ella bilang 2 pinakamagandang babae sa kumpanya. Napakaganda nila, at hinabol sila ng maraming tao. Samantala, kinilala sina Erwin at Michael bilang 2 pinakamagaling na binata sa kumpanya. Sila ay napakakilalang mga figure. Kilalang kilala si Erwin. Ang kanyang lolo ay isa sa mga shareholder ng Young Group, kaya nagmula siya sa isang hindi kapani-pani walang mayamang pamilya. Ang kanilang mga ari-arian ay umabot sa 10 milyon. Siya rin ay hindi kapani-pani walang gwapo at matikas.
Mas sikat siya at mas nagustuhan sa kumpanya kaysa kay Michael. Silang dalawa ang pauntirya ng pagmamahal ng marami sa mga babaeng empleyado. Hindi lamang iyon, ngunit si Erwin ay isa rin sa mga pinakatapat na humahabol kay Stacy. Halos 2 taon niyang sinundan si Stacy. Pumayag siyang sundan si Stacy nang walang pasubali kay Elegante sa pag-asang mapanalo niya ang puso ni Stacy. Dahil na rin siguro sa matalik na magkaibigan sina Stacy at Ella, naging malapit na rin sila Erwin at Michael na naghahabol sa kanilang dalawa. Sila rin ay hindi kapani-paniwalang mga talento, kaya mabilis silang naging magkaibigan. Pareho silang regular na pinasisigla at tinutulungan ang isa't isa, umaasa na ang isa ay magagawang mapagtagumpayan ang kanilang babae. Isang secretary. Akala ko ito ay isang bagay na malaki. Isa lang siyang sekretarya. Hindi man lang siya itinuturing na middle tier executive sa kumpanya. Hindi ba't pagpapakamatay niya ang paghabol sa babaeng katulad mo? Natatawang sabi ni Erwin. Mr. Mercer, minamaliit mo si John. Hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Hindi ka pa nakakapunta sa company, kaya maaaring hindi mo alam ang ilang bagay. Sa unang araw na pumasok si John sa kumpanya, nagawa niyang mapaalis si Joseph sa opisina ng presidente. Pagkatapos nito, nagkaroon siya ng isang mahusay na tagumpay sa pamamagitan ng pag-secure ng kooperasyon ng Wick Group. Marahas na sabi ni Michael. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari kay Erwin. Kaya ganyan ang nangyayari. Siya ay medyo sanay. Saan siya nanggaling, nagulat si Erwin. Kahit na nagawa ni John na mapatalsik si Joseph dahil tinulungan siya ni Ella, ang pag-secure ng kooperasyon ng Wick Grow Up ay sarili niyang kagagawan. Doon pa lang, medyo bumuti na ang pananaw niya kay John. Hindi ko alam, hindi ko pa napagmasdan, umiling si Michael. Ang pagkilala sa iyong kaaway ay ang unang hakbang upang manalo sa digmaan. Kung gusto mo siyang talunin at bawiin si Ella, kailangan mo munang intindihin ang lahat tungkol sa kanya. Erwin. Iminungkahi. Tama ka. Paano ko nakalimutan ang isang napakahalagang bagay? May kumikinang sa mga mata ni Michael nang mabilis niyang itinaas ang kanyang loob, Mr. Mercer, mas WL connected ka kaysa sa akin. Pwede mo ba akong tulungang tingnan si John? Sige, hindi problema yon. Iwanan mo ito sa akin. Masayang sumang-ayon si Erwin. Si John ay isang empleyado ng kumpanya. Magkakaroon ng ilang dokumentasyon sa kanya sa human reso. Sa kanyang mga koneksyon at kakayahan, hanggat nakuha niya ang dokumentong iyon, magiging madali para sa kanya na tingnan. Sa opisina ng katulong ng presidente, si Ella ay nagtrabaho sa kanyang mesa, at siya ay may isa pang desk na nakaset para kay John. Magkadikit ang mga mesa nila kaya mas madali silang magtulungan. Kahit na napakalawak ng opisina, magkaiba pa rin ang lalaki at babae. Pareho silang single at mag-isa sa iisang kwarto, kaya medyo kakaiba ang atmosphere. Umupo si John sa likod ng kanyang mesa. Kabanata 163, hindi niya maiwasang mapasulyap si Ella, at pakiramdam niya ay bumubula ang puso niya. Si Ella ay hindi kapani-paniwalang maganda. Siya ay hindi kapani-paniwalang masaya na magkaroon ng isang magandang babae na nagtatrabaho ng malapit sa kanya. Hindi kapani-paniwalang sexy ang figure ni Ella. Habang siya ay nakaupo sa mesa, ang kanyang katawan ay nasa perpektong S-shape. Ang mga curves sa kanyang figure ay hindi kapani-paniwalang mapang-akit. Ang mas hindi kapani-paniwala ay ang katotohanan na, mula sa kung saan gumagalaw si John, habang gumagalaw si Ella, paminsan-minsan ay napapasulyap siya sa dibdib nito habang lumuluwag ang kanyang kamiseta. Ito ay hindi kapani-paniwalang kapana-panabik at nakapagpapasigla, at hindi napigilan ni John. John! Tumingin ka na ba? Bakit ka nakatitig sa akin? Naramdaman ng walang prinsipyong tingin ni John, nagsimulang mamula si Ella. Sinaman niya ng tingin si John dahil sa kahihiyan. Hindi ako. I wasn't staring at you, I just have a question I want to ask you. Nahuli ang kanyang mga palihim na tingin, dahilan para makaramdam ng hindi kapani-paniwalang awkward si John. Just ask me if you have a question. Say what you want to say. Mabilis na napatigil si Ella nang mapagtanto niyang hindi siya masyadong ladylike. It's fine. I shouldn't ask that question. I'm worried that you'll hit me. Umiling si John, napatigil siya sa paglalakad. Lalaki ka, bakit ang duwag mo?
Kapag hindi ka nagsalita, sasampalin na kita. Malamig na sambit ni Ella habang nakataas ang kamao sa pananakot. Fine. You made me do it. However, you have to promise me na hindi ka magagalit. Sabi ni John pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Fine. Promise. Anong gusto mong itanong? Sabihin mo na lang. Naiinip na udyok ni Ella. It's nothing much. I just wanted to ask if you have been taking the medicines I prescribed you in the car the other day on time. Maingat na tanong ni John. Masyado siyang diretso nang niresetahan niya ng gamot noong isang araw, at ikinagalit ni Ella. Siya ay pinalayas ng kotse sa pamamagitan ng kanyang saparaan. Malinaw pa niyang naalala ang lahat. Upang maiwasang mangyari muli ang parehong bagay, sinubukan niyang maging mas maalalahanin. Anong race Eta? Natarante si Ella at saglit na hindi nakapag-react. Ito ang panggagamot sa iyong cramps. Sabi ni John. Ano? How dare you mention it again? Hindi ba sapat ang pang-aasar mo sa akin last time? Namula ang mukha ni Ella habang marahas na tumatak kay John. Natakot si John, ngunit handa na siya. Nagmamadali siyang umatras at iniwasang atakihin ng mataas na takong ni Ella. Ella, anong ginagawa mo? Nangako ka sa akin na hindi ka magagalit ngayon lang. Salita ng lalaki ang pinakamahalaga, paano mo babalikan ang sinabi mo? Malungkot na reklamo ni John. Babae ako, hindi lalaki. Kung gusto ko, sa tingin mo mapipigilan mo ako. Galit na pinandilatan ni Ella si John. Ikaw. Walang maisagot si John. Sige, seryoso ako dito. Can you stop messing around? Huminto muna si John bago siya lumabas. Seryosong sabi niya, I could tell from your complexion that you still have not completely passed your period. It's not a good sign. Paano mo nalaman na hindi pa lumilipas ang regla ko? 164 na paatras si Ella at gulat na napatingin kay John. Ang regla ng isang babae ay karaniwang tumatagal lamang ng 6 hanggang 7 araw bawat buwan, ngunit nagkakaroon siya nito ng 10 araw. Ang kanyang regla ay patuloy na nagpapatuloy ng walang anumang mga palatandaan ng paghinto. Ito ay napakakaiba. Hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay iyon ay ang kanyang pribadong kapakanan. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni John at sa ganoong detalye. Ang hirap paniwalaan. Di ba sinabi ko na sayo dati? May alam akong gamot. I managed to tell from your complexion, mahinang sabi ni John. Seryoso ka ba? Sinusubukan mo bang magsinungaling sa akin? Napatingin si Ella kay John na may pagdududa. Sa unang pagkakataong sinabi iyon ni John, naisip niyang sinasadya siya ni John. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila nasasabi ni John na may mali sa kanyang katawan. Medyo nahuli siya. May alam kaya si John na gamot? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Huwag mag-alala, ang gamot na inireseta ko sa iyo noong nakaraan ay gumagawa ng kababalaghan. Hanggat umiinom ka ng gamot sa tamang oras sa loob ng 1 linggo, sinisiguro ko sa iyo na mawawala ang iyong sakit. Seryosong sabi ni John. Pero, hindi pa rin makapaniwala si Ella. Ang kanyang problema ay tumagal na ng ilang taon. Nagpunta na siya sa ospital para magpatingin sa ilang gynecologist. Sinabi sa kanya ng mga doktor na kailangan niyang pangalagaan ang sarili at kumain ng mas malusog. Pagkatapos, dahan-daang mawawala ang kanyang problema. Ganyan talaga. Unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan nitong mga nakaraang taon. Talaga, sinabi ng mga doktor na ito ay isang problema lamang sa kanyang konstitusyon. Mangangailangan ito ng anumang sinasadyang pag-aasikaso, at ang walang ingat na paggamot dito ay makakasama lamang sa kanya. Gayunpaman, iba ang opinyon ni John sa mga doktor at hinimok siya na agad na uminom ng gamot para gumaling. Pinag-isipan niya ito, at naramdaman niyang hindi gaanong maaasahan si John kaysa sa ilang mga espesyalista. Ella, magtiwala ka sa akin. Mas malala ang kalagayan mo kaysa inaakala ko. Dapat mo itong gamutin sa lalong madaling panahon. Hindi mo hahayaang magtagal. Seryosong sabi ni John. Ang akala niya ay maliit na problema lang ang kalagayan ni Ella, pero talagang nag-extend ng ilang araw ang regla ni Ella. Parang hindi maganda. Posibleng may magdulot ng paglala ng kanyang karamdaman, kaya't ang paggamot dito ng maaga ay maiiwasan ang anuman.
Mga sorpresa. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Marahil ay narinig mo ang tungkol dito mula kay Stacy, o random mo lang itong nahulaan. Hindi ako mahuhulog sa mga pakulo mo. Sabi ni Ella. Sinabi niya kay Stacy ang kalagayan niya noon. Sa relasyon ni John at Stacy, mahirap igansya na si Stacy nang hindi sinasadya. Ikaw, ang kabaitan ay hindi nasusuklian. Kapag lumala na ang kalagayan mo, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Ang mukha ni John. Sino ang nakakaalam kung ikaw ay kumikilos dahil sa kabaitan o kung mayroon kang iba pang intensyon? Walang paraan para sabihin. Isang obra kung saan biglang nagmula sa kanyang tiyan ang isang surge of pain. Kinagat niya ang kanyang mga labi at gusto niyang tiisin, ngunit mas tumindi ang pakiramdam. John, nasa sofa ko ang bag ko. Tulungan mo akong dalhin ito, sabi ni Ella na may nanginginig na boses. Dinala ni John ang bag at mabilis na nakita kung gaano kapatla ang mukha ni Ella. May mga butil ng pawis sa noo ni Ella, at laking gulat niya, Ella, anong nangyayari? Ay, wala lang. Medyo mabigat ang period ko. Kailangan kong pumunta sa washroom para magpalit. 165 hirap na sabi ni Ella bago siya kumuha ng pad sa kanyang bag at tumayo para umalis. Gayunpaman, isa pang alo ng sakit ang dumaan sa kanya, at natisod siya sa harap niya. Nagsimulang bumagsak. Buti na lang at mabilis na nag-react si John. Hinawakan niya ang bewang niya at hinaila si Ella sa kanyang mga braso. Kumikilos na naman ba ang sakit mo? Kumunot ang noo ni John, mabilis na nahulaan ang nangyari. Okay lang ako, kailangan ko lang tiisin. Let me go. Pumasok sa ilong niya ang mabahong amoy ng lalaki, at namula ang mukha ni Ella. Pagkatapos noon, nagpumiglas siya ng kalahating puso, ngunit hindi niya maalis ang mga kamay ni John. Kalokohan. Paano mo natitiis ito? Dapat kang magpagamot. Nadilim ang ekspresyon ni John habang pilit na binuhat si Ella. Hingal na hingal si Ella habang papunta sila sa sofa. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Namula ang mukha ni Ella, at biglang tumibok ang puso niya. Hindi niya alam kung bakit, siguro ay dahil nagustuhan niya ang mga dominanteng lalaki, ngunit hindi niya tinanggihan ang pagiging intimate ni John. Sa halip, bigla niyang naramdaman na napakalalaki ni John. Sa tabi ng sofa, inilagay ni John si Ella sa sofa bago niya sinimulang ihanda ang sarili. John, anong ginagawa mo? Natarante si Ella. Muling nanumbalik ang pananakit ng kanyang tiyan, dahilan para kinilig siya. Alam ko kung paano ay treat ang pressure points mo. Tutulungan kita, hindi ka pani-pani. Walang mabilis ang mga galaw ni John. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mabilis na tumama sa ilang mga pressure points sa paligid ni Ella. Tiyan. May punto pa ba? Kumunot ang noo ni Ella, naghihinala sa kakayahan ni John sa medikal. Gayunpaman, bago pa siya makatapos, isang mainit na sensasyon ang nagsimulang kumalat mula sa kanyang tiyan. Habang kumakalat ang init, unti-unting nawala ang sakit niya. Ang kanyang katawan ay biglang naging mas nakaka-relax at komportable kaysa sa naramdaman niya. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Nawawala na ang sakit. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Ang iyong mga pressure point ay gumana, si Ella ay hindi ka pani-pani. Walang masaya. Dati, tuwing may cramps siya, tatagal sila ng kahit 10 minuto. Gayunpaman, nataman lang ni John ang ilang mga pressure point, at biglang nawala ang kanyang sakit. Ito ay hindi ka panipaniwala. Siyempre naman. Sinabi ko na sa iyo na may alam akong gamot, ayaw mo lang maniwala. Sabi ni John na may halong pagtataka. Hindi nakaimik si Ella. Last time, tipsy at unfiltered si John. Akala niya ay inaasar lang siya ni John kaya naman sinipa niya sila. Paano niya malalaman na totoo si John? I'm sorry, nagkamali ako. I apologize. Nahihiyang ngumiti si Ella, nakakasilaw ang pamumula niya. Whatever, pasado na. Hindi mo kailangang maging magalang. At saka, tinulungan kitang mapawi ang iyong mga sintomas sa ngayon. Kailangan mong sundin ang aking mga race ata kapag nakabalik ka na. Ginagarantiya ko na gagaling ka, hindi nakakalimutan ni John. Okay, makikinig ako sa iyo. Tumango si Ella na namumula.
Pagkatapos ng nangyari, nagsimula siyang magtiwala sa kakayahan ni John. Hindi na siya magdududa sa race 8 ni John. Nang matatapos na ang araw nila ay biglang nakatanggap ng tawag si John mula sa hindi kilalang numero. Ito ay isang tawag mula kay Eldershier. Sa flea market, ibinente ni John ang 2 Imperial Green na nakuha niya kay Eldershier. Pumayag si Eldershier na ukit ng Imperial Greens bilang kwintas para sa kanya. 166 nakahanda na ang kwintas, at tumawag si Eldershier para tanungin si John para sa kanyang address. Para maipadala niya ang kwintas. Nakita ni John na oras na para umalis siya sa trabaho, kaya ayaw niyang makaabala si Eldershier. Nakipag-appointment siya kay Eldershier, at naghanda na siya mismo ang kumuha nito pagkatapos ng trabaho. Dapat din niyang pasalamatan si Eldershier. Ang Shears ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Palanan City, at ang isa na nagpapanatili ng pinakamababang profile sa 4. Ang kanilang asyenda ay nasa paanan ng isang luntiang burol. Ang tanawin ay hindi kapani-paniwalang maganda. Para itong isang paraiso. Ito ay mukhang isang kamangha-manghang lugar upang itago at magpahinga. Sa looban, si Eldershier ay nasa gitna ng hardin at naglalaro ng chess. Ang lalaking nasa harapan niya ay isang binata na mga 30 taong gulang. Matalas ang mga mata ng binata, at mukhang hindi kapani-paniwalang marangal. Siya si Harvey Shear, ang grandson ni Eldershier at ang pinakamatalinong tao sa henerasyong iyon. Siya ang unang nasa linya na pumalit sa pamilya. May isang bata at magandang dalaga na tinutulak ang wheelchair ng isang matandang babae sa tabi ni Eldershier at Harvey. Nakangiti silang dalawa habang nakatingin sa chess. Tugma. Ang matandang babae ay si Phoebe, ang asawa ni Eldershier. Nagkaroon siya ng ilang kulubot sa mukha. At mukhang hindi kapani-paniwalang mabait. Nagbigay siya ng napaka-friendly na pakiramdam. Ang kagandahan sa likod niya ay ang kapatid ni Harvey na si Cynthia. Si Cynthia ay mga 23 ang edad, at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Siya ay hindi kapani-paniwalang maganda at siya ay may balat na porselana. Katulad niya si Stacy, kinilala bilang isa sa 4 na pinakamagandang babae sa Palanan City. Si Stacy ay nakatayo sa tuktok, habang siya ay nasa pangalawa. Sa mga tuntunin ng hitsura, hindi siya mukhang mas masama kaysa kay Stacy. Pareho silang may kanya-kanyang pakinabang. Lolo, talo na naman ako. Ang iyong mga kakayahan ay mas mahusay pa rin kaysa sa akin, malungkot na buntong hininga ni Harvey, na umamin ng pagkatalo. Ang chess ay parang buhay. Harvey, masyado ka pang bata. Masyado kang naiinip. Dapat mong putalasin ng tama ang iyong sarili sa hinaharap para mas maunahan ka pa, ngumiti si Eldershier. Oo, tatandaan ko ang mga turo mo, kusa itong tinanggap ni Harvey. Tumango si Eldershier ng may kasiyahan. Sa totoo lang, alam na niya na si Harvey ang isa sa pinakamagaling sa kanyang henerasyon. Gayunpaman, malaki ang pag-asa niya kay Harvey. Nais niyang patuloy na umunlad si Harvey para makamit ni Harvey ang magagandang bagay sa kinabukasan. Cynthia, nakuha mo ba yung kwintas na hiniling ko sa'yo? Tumingin si Eldershier kay Cynthia. Meron ako, tumango si Cynthia, inilabas ang 2 magagandang kahon at inilagay sa ibabaw. Mesa. Pagkatapos noon, binuksan niya ang mga kahon. 2 kwintas ang nakalagay sa loob. Ang 2 kwintas ay binubuo ng mga batong kulay esmeralda. Puno ito ng kulay at kumikinang ng masigla. Pareho silang tumingin sa labas. Ang pinagkaiba lang ay ang isa sa mga pendants ay nakatrim na pula, habang ang isa naman ay asul. Ang pula ay mukhang mainit at eleganteng, habang ang asul ay mukhang cool at marangal. Ang 2 kwintas ay hindi kapani-paniwalang maganda. Ang ganda naman. Ito ay talagang gawa ni Master Sommers. Bulalas ni Harvey. Ang Master Sommers na tinutukoy nila ay isang sikat na panday sa Palanan City, Magnus Sommers. Matapos makuha ni Eldershier ang 2 Imperial Greens mula kay John, agad niyang ibinigay kay Master Som. Matapos ang kanyang Imperial Greens ay inukit sa isang pares ng mga pulseres, kinuha niya sa gitna ng 2 brace at ginawa itong 2 kwintas. 167 Gayunpaman, ang disenyo ng kwintas ay komplikado, kaya ito ay tumagal ng kaunting oras. Sa wakas ay natapos na ni Master Sommers ang kanyang obra maestra. Lolo, si Master Sommers ang pinakasikat na smith ng Palanan City.
Balita ko halos 10 taon na siyang nagre-retired. Kung wala kang pakikitungo sa kanya. Sa nakaraan, hindi siya lalabas sa pagre-retiro para dito. Nakangiting sabi ni Harvey. Tama iyan. Para matulungan niya ako, halos kailangan kong magmakaawa sa kanya bago siya magpasya na sumuko, natatawang sabi ni Elder Shear. Lolo, ang 2 kwintas na ito ay maganda, ngunit ang gitna ng Imperial Greens ay ang pinakamasiglang bahagi. Hindi ito dapat mura. Isa rin itong obra maestra na ginawa ni Master Summers pagkatapos ng 10 taon ng hindi pagtatrabaho. Mayroong hindi ka pani-paniwalang kahalagahan nito. Ibibigay mo na lang ba ito ng walang bayad? Nagpout si Cynthia at mukhang hindi payag. Napakabihirang at mahalaga ang Imperial Green. Sa merkado, ang 2 kwintas na gawa sa Imperial Green ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,500,000. Ito ay kahit na ang tanging piraso na ginawa ni Master Summers pagkatapos niyang magretiro. Walang katulad na lilito muli sa Palanan City. Ito ay hindi isang bagay na maaari mong ailakip ng isang presyo. Siyempre. Dahil nangako na ako kay John na bibigyan siya ng isa pagkatapos nitong kinulit, gagawin ko. Tumango si Kuya Shear at sinabi. Lolo, alam ko na gusto mo talagang pasalamatan siya sa pagbebenta sa iyo ng Imperial Jade, ngunit ang isang deal ay ad-il. Sa sandaling magpalitan ng kamay ang pera at mga kalakal, wala kayong utang sa isa't isa. Hindi mo kailangang bigyan siya ng isang bagay na napakahalaga. Giit ni Cynthia. Ano? Interesado ka ba sa mga kwintas na ito? Gusto mo ba sila? Mabilis na nahulaan ni Elder Shear ang naisip ng kanyang apo. Siyempre, kahit sinong babae ay maghahangad ng napakagandang kwintas. Gusto ko rin. Masungit na sabi ni Cynthia. Kung gusto mo sila, pagkatapos ay pumili ng isa sa kanila na isusuot. Ilang araw na lang ay kaarawan mo na. Kunin mo ito bilang regalo sa kaarawan mula sa akin, nakangiting sabi ni Elder Shear. Lahat ng apo ni Elder Shear ay mga lalaki maliban kay Cynthia, kaya mahal na mahal ni Elder Shear ang kanyang nag-iisang apo. Mas minahal niya ito kaysa kay Harvey. Paano ako makakapili ng isa? Gusto ko silang dalawa. Gusto ko silang dalawa. Lolo, bakit hindi mo ibigay sa akin silang dalawa? Niyakap ni Cynthia ang mga braso ng kanyang grandfather at pakyut na sinabi. Ang 2 kwintas na ito ay halos pareho, hindi pa ba sapat ang isa? Bakit mo gagawin? Gusto pareho. Si Elder Shear ay napaka-curious. Hindi, iba ang Twin Stars of the Sea na ito. Umiling si Cynthia. Kambal na bituin ng dagat. Nalito si Elder Shear. Lolo, hindi mo alam ito, ngunit ang mga kwintas na ito ay tinatawag na mga bituin ng dagat. Ito ay isang pangalan na mast. Ang pula ay tinatawag na Red Star of the Sea. Ang asul ay tinatawag na Blue Star of the Sea, paliwanag ni Cynthia. So yun pala. Napaka-elegante at kahulugan nito, natatawang sabi ni Elder Shear. Tama iyan. Ang kambal na bituin ng dagat. Sila ay kambal. Magiging malupit na paghiwalayin sila. Bakit hindi mo ibigay sa akin ang mga bituin na ito? Pakyut na sabi ni Cynthia. Hindi yun magiging posible. 168, nangako na ako kay John. Paano ko babalikan ang sinabi ko? Ako ang pinuno ng Shears. Kung babalikan ko ang mga sinabi ko, magiging katatawanan ako. Seryoso si Elder Shear. At matigas na tingin sa kanyang mukha. Mahal niya ang kanyang apo. Hinding-hindi niya siya bibiguin kung ito ay anupaman, ngunit ito ay nakasalalay sa reputasyon ng kanyang pamilya. Hindi niya kayang magbiro. Pero, may gustong sabihin pa si Cynthia, ngunit naputol siya ni Elder Shear. Walang pero. Kung gusto mo, pagkatapos ay pumili ng isa sa kanila. Kung hindi, ibibigay ko na lang silang dalawa kay John para hindi na natin paghiwalayin ang kambal, sabi ni Elder Shear. Siyempre, gusto ko. Kukuha lang ako ng isa. Mas mabuti na ito kaysa wala. Napilitan itong tanggapin ni Cynthia, pinitik ang pulang bituin ng dagat at mahal na mahal. Hindi nagtagal, dumating si John sa bahay ng Shears. Dinala siya ng isang gwardya sa hardin, at nakilala ni John ang grupo. Elder Shear, kanina pa, nakangiting bati ni John kay Benedict. John, andito ka na pala. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang aking asawa.
Samantala, ang dalawang ito ay apo ko, si Harvey, at apo, si Cynthia. Benedict had a friendly smile on ang kanyang mukha habang gumagawa siya ng maikling pagpapakilala. Hello, magalang na bati ni John. Medyo nagulat siya sa ganda ni Cynthia. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng sinumang makakalaban ni Stacy sa harapang iyon. Please, have a seat, magiliw na sabi ni Phoebe. Napaka-friendly din ni Harvey. Tanging si Cynthia lang ang nakapout habang masama ang tingin kay John. Lihim niyang sinisi si John sa pagnanakaw ng kanyang Blue Star of the Sea. Pinunasan ni John ang ilong. Pakiramdam niya ay hindi ganoon ka-friendly si Cynthia sa kanya, pero hindi niya alam kung bakit. Hindi niya ito isinapuso. John, natupad ko na ang ipinangako ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo itong kwintas. Masaya ka ba dito? Ngumiti si Kuya Shear at ibinigay kay John ang asul na bituin ng dagat. Elder Shear, salamat. Ang ganda ng kwintas na ito. I'm very happy with it. John had a happy look on his face habang nakatingin sa kwintas na nasa kamay niya. Ang kwintas ay mas maganda pa sa inaakala niya. Parehong ang kulay at ang mga ukit ay hindi nagkakamali. Walang kahit isang dungeons na nakita. Mukha itong cool at marangal. Sobrang bagay kay Stacy. Perfect match sila. Siyempre. Ang aking lolo ay gumugol ng maraming pagsisikap upang kumbansihin si Master Summers na ukit ito. Ikaw ay mapalad. Sabi ni Cynthia na may kasamang panunuya. Napakaasim ng tono niya. Kahit na hindi alam ni John kung sino si Master Summers, madali niyang mahulaan si Master Summers ay isang kamangha-manghang Smith. Kung hindi, walang paraan na makakagawa siya ng isang perpektong obra maestra. Cynthia, huwag kang masungit. Malungkot na tiningnan ni Benedict ang kanyang apo. Hindi natuwa si Cynthia, ngunit hindi siya nang ahas na maging matigas ang ulo sa kanyang lolo. Elder Shear, salamat dito. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay sa hinaharap, ipaalam lang sa akin. Gagawin ko, M. No need to thank me, wala naman masyado. 169 ngumiti lang si Benedict. Ang Shears ay kabilang sa nangungunang 4 na pamilya sa palanan. Marami silang how could he have anything na kailangan niya ng tulong ni John. Kapangyarihan. Kung talagang nakatagpo siya ng isang problema na hindi kayang lutisin ng mga Shears, kung gayon walang paraan na makakatulong si John sa anumang paraan. John, malapit na mag-dinner. Bakit hindi ka tumuloy at maghapunan? Sabi ni Phoebe. May kasamang ngiti. Hindi, ayokong magpilit. Paumanhin ni John at naghanda na sa pag-alis nang bigla niyang sinulyapan ang mukha ni Phoebe. Malabo niyang nakikita ang dark energy sa noon ni Phoebe. Malabo ang dark energy. Kung hindi siya gaanong natuto sa medisina, hindi niya ito mapapansin. John, ano yon? Nang makitang huminto si John sa kanyang paglalakad, si Benedict at ang kanyang pamilya ay nausisa. Elder Shear, patawarin mo ako sa pagiging direkta. May dark aura si Madam Shear sa noo. Ito ay isang masamang palatandaan. Baka hindi na siya mabubuhay pa, sabi ni John pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ano? Ang aking lola ay ganap na malusog. Paanong hindi siya magtatagal sa buhay? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Galit na galit si Cynthia habang galit na nakatingin kay John. John, ibinigay ko sa iyo ang kwintas dahil sa kabaitan ng aking puso. Ayos lang kung hindi ka nagpapasalamat, pero minumura mo pa ang asawa ko. Lumalampas ka sa linya. Galit din si Benedict. Madilim ang mukha niya. Ang kanyang asawa at siya ay gumugol ng higit sa 50 taon na magkasama. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Kitang-kita kung gaano siya galit kay John sa pagiging bastos niya sa asawa. Nagpipigil na siya nang hindi pumutok on the spot. Elder Shear, huwag mo akong intindihin. May alam talaga akong gamot. Kanina, nasabi ko sa kutis ni Madam Shear na maaaring nagkaroon siya ng pinsala sa nerbiyos mula sa impeksyon sa utak na nagparalise sa kanyang mga binti. Medyo seryoso. Napakalalim na ng ugat ng sakit. Kung hindi mo ito gagamutin, ang kahihinatnan ay magiging malubha. Nagmamadaling paliwanag ni John. Isang kargada ng kalokohan. Ang aking asawa ay palaging maayos. Nagkataon lang na may joint siya.
Discomfort nitong mga nakaraang araw at nakaupo sa wheelchair para magpahinga. Sinong nagsabi sa iyong paralisado siya? Galit na galit si Benedict. Hindi siya naniwala noong una kay John, at talagang sinabi ni John na paralisado ang kanyang asawa. Walang paraan para maniwala siya. Hindi yun. Ang pananakit ng kasukasuan ay simula pa lamang. Lalong lumalala ang mga sintomas sa lalong madaling panahon. Kailangan mong magtiwala sa akin. Ang pinsala sa nerbiyos na tulad nito ay isang hindi kapani-paniwalang mahirap na gamutin. Dapat mong gamutin ito sa tainga. Hindi siya isang dalubhasang doktor. Karaniwang hindi siya nag-aalok na tretuhin ang sinuman kung hindi siya 70 bilang ng tiwala. Gayunpaman, may utang siyang pabor kay Benedict. Kung papayag si Benedict, ituturing niya si Phoebe kahit 60 hanggang 70% lang ang tiwala niya. Talagang susubukan niya ang kanyang makakaya. Tumahimik ka. Galit na sabi ni Benedict. Inutusan niya ang guard na nag-escort kay John kanina, Nathan, paalisin mo siya. Mr. Walker, pakiusap. Malamig na sabi ni Nathan. Iyon. Mabuti, dahil hindi ka nagtitiwala sa aking kakayahan. Tapos ayos lang. Gayunpaman, kailangan kitang bigyan ng babala. Hindi maganda ang kalagayan ni Madam Shear. Hindi mo kaya. Antalahin ang mga bagay. Dapat mong anyayahan ang banal na doktor, si Graham upang tingnan. Ang talino niya talaga, baka mas matrato siya kaysa sa akin. 170 labis na nalungkot si John, ngunit dahil may utang siya kay Benedict, inirekomenda pa rin niya si Graham na. Sila. Pagkatapos noon, nagpaalam siya at dinala ang kwintas. Hindi alam ng rat na yan ang lugar niya. Galit na galit ako. Pagtingin kay John ay umalis, hinampes ni Benedict ang kamay sa desk. Nanlaki ang mata niya sa galit. Ang kanyang magandang impresyon kay John ay tuluyang nawala. Benedict, huwag kang magalit. Baka sinusubukan lang maging mabait ang lalaking iyon. Baka wala siyang ibig sabihin na masama, nakangiting pag-aaliw ni Phoebe. Paano niya sinisikap na maging mabait? Malinaw na may masamang intensyon siya. Sa palagay ko siguro naisip niya na paralisado si Lola pagkatapos makita siya sa wheelchair. That's why sinadya niyang magulo. Gusto niyang kunin ang pagkakataong mapalapit sa aming pamilya. Hindi niya alam na nananakit lang siya ng kasukasuan, kaya hindi niya tayo nalinlang. Ngumisi si Cynthia at sinabing, oo, posible iyon? Tumango si Harvey, pakiramdam na maaaring tama ang kanyang kapatid. Kung tutuusin, isa sila sa 4 na malalaking pamilya ng Palanan City. Nagkaroon sila ng kayamanan at kapangyarihan. Hindi normal para sa isang karaniwang tulad ni John na gustong mapalapit sa kanila. Whatever, huwag na natin siyang pansinin. Harvey, inimbitahan ko na talaga si Graham na tingnan ang lola mo ngayon. Dapat malapit na siya dito. Tulungan mo akong tanggapin siya sa pinto, sabi ni Benedict. Simula nang magkaroon ng pananakit ng kasukasuan ang kanyang asawa, agad niyang hiniling si Graham. Pagkatapos ng mga paggamot kay Graham, ang kanyang asawa ay tila mas mabuti nitong mga nakaraang araw. Ito ang pangalawang follow-up. Elder Shear, hindi na kailangan ng gulo. Nandito na ako, casual na tawa ang narinig. Lumapit si Graham at ang kanyang assistant na may bantay sa likod nila. Ang kanilang manor ay hindi kapani-paniwalang malaki. May kabuuang 3 gate. Si Graham at ang kanyang katulong ay nagmula sa silangang tarangkahan, at hindi nila nakilala si John. Graham, nandito ka pala. Thank you for helping with my wife, bati ni Benedict na may kasamang A. Nakangiting bumangon para salubungin si Graham. Kabanata 10. Two halves. Elder Shear, huwag mo nang banggitin. Tungkulin ko ito bilang isang doktor, naglakad pasulong si Graham. After some pleasantries, pareho silang naupo. Graham, may itatanong ako sa'yo. Maaari bang magkaroon ng anumang panganib ang aking mga binti? Paralisado. Sa pag-iisip tungkol sa mga salita ni John, hindi napigilan ni Phoebe ang sarili na magtanong ng may pag-aalala. Haha. Madam Shear, masyado kang nag-aalala. Sa totoo lang, noong una ay nag-aalala ako na may sakit sa utak na nakasira sa iyong mga ugat. Gayunpaman, mukhang medyo gumaling ka na. Dapat arthritis lang. Walang panganib na iyon.
Dun at inaliw. Mabuti naman, nakahinga ng maluwag si Phoebe nang mawala ang kanyang mga alalahanin. Kaya nga, that brat kept on saying na may brain infection daw siya at paralisado siya. Sa tingin ko siya ang may pangyayari. Sabi ni Cynthia. Nang maisip niyang ninakaw ni John ang kanyang asul na bituin ng dagat, lalo na siyang nagalit. Impeksyon sa utak. Ano? Nag-imbite ka ba ng iba doktor para gamutin siya? Kumunat ang noo ni Graham, hindi natutuwa. Ito. Tutal, tinatrato niya si Phoebe ng mga sandaling iyon. Kung talagang kumuha ng mga shares ng ibang doktor para tumulong, kailangan itong hindi nagtitiwala at iginagalang ang kanyang mga kakayahan. Kabanata 171, huwag mo kaming intindihin, Graham. Hindi kami kailanman humiling ng mga serbisyong medikal mula sa sinuman. Ang isang bata na pangalan di John ay kinuha lamang sa kanyang sarili na kumilos na parang alam niya kung ano ang nangyayari at bumubulalas ng isang buong pagkarga ng kalokohan. Agad namang nagpaliwanag si Benedict. John, sabi mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Graham at bigla siyang tumayo mula sa kanya. Upuan. Oo, John ang pangalan niya. Ano ang nangyari sa iyo, Graham? Nagulat si Benedict kay Graham at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kalaki ang reaksyon ng huli. Elder Shear, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kung ilang taon na itong taong John at kung ano ang hitsura niya? Si Graham ay nasa bingit ng hyperventilate at hindi niya alam kung ang John na pinag-uusapan ay ang parehong Les na nakilala niya noon. Siya ay isang matangkad at payat na binata sa edad na mid-20s, inilarawan ni Benedict ang hitsura ni John sa ilang simpleng salita. Siya na talaga. Pakiramdam ni Graham ay parang tinamaan siya ng kidlat at walang magawa sa kinatatayuan. Kilala mo siya. Parang napansin ni Benedict na may mali. Oo. Si Mr. Walker ay isang napakahusay na dalubhasa sa alternatibong medisina. Ang kanyang karunungan sa medikal na kaalaman ay napakataas na hindi ko mapantayan ang kanyang mga natamo. Tumango si Graham na may tonong puno ng paghanga at paggalang. Nakita niyang ginamit ni John ang 6 points of fate para ibalik ang lolo ni Stacy Young mula sa Goddess of Hell kanina. Wala siyang iba kundi ang paggalang at paggalang sa napakahusay na kasanayan ni John sa medisina. Expert siya sa alternative medicine. Kung ganoon nga, dapat lahat ng sinabi niya kanina ay, nagulat sina Benedict at Cynthia na halos malaglag ang kanilang mga panga. Sa lupa. Noong una ay inakala nila na si John ay isang makinis na kausap, at hindi sumagi sa kanilang isipan na si John ay talagang may kasanayan sa medisina. Oo. Ang lahat ng sinabi niya ay malamang na totoo, pagdaing ni Graham. Nadama niya na ang kanyang mga medikal na kasanayan ay malayo sa likod ni John, at siya ay naniniwala na ang diagnosis ni John ay mas tumpak para sa simpleng katotohanan na ito ay salungat sa John. Pero sinabi mo lang na normal arthritis lang ang lagay ng asawa ko. Anong nangyayari dito? Nakaramdam ng lamig sa kanyang puso si Benedict. Magiging tapat ako, Elder Shear. Noong una, hinala ko na nerve damage ang kondisyon ng asawa mo, pero hindi ko ito pinapansin dahil kadalasang sanhi ito ng subdural hematoma sa utak. Ang hindi ko naisip ay ang mga masamang may sakit ay maaari ding magdulot ng pinsala sa ugat. Bagamat mababa ang posibilidad na mangyari iyon, na may isa sa 10,000 pagkakataon na mangyari ito. Sa kasamaang palad, ang iyong asawa ay isa 10,000. Sabi ni Graham na may mapait na ngiti. Ang kanyang maling pagsusuri ay nauwi sa katotohanan na hindi niya pinansin ang isa sa 10,000 pagkakataon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Parehong natulala sina Benedict at Cynthia. Kung totoo ang diagnosis ni John, ang sitwasyon ni Phoebe ay lubhang kritikal, at may posibilidad na siya ay. Ngunit mayroon kang kamangha-manghang mga kasanayan sa medikal, Graham, at alam mo na ang kanyang kalagayan. Mapapagaling mo rin ang asawa ko, di ba? Benedict W. Hinawakan ang braso ni Graham sa desperasyon. Pasensya na, Benedict. Magtitiwala akong gagaling siya kung ang subdural hematoma ang sanhi ng nerve damage. Kawalan ng kakayahan. Paano kaya? Isa kang master ng paggamit ng gamot at ang pinakasikat na doktor sa Spring, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap humanap ng paraan para mailigtas ang aking asawa. Namula ang balis ang mga mata ni Benedict. Paumanhin, Kuya Shear. Wala akong magagawa. Gayunpaman, may pag-asa pa.
Kung kaya ni Mr. Walker D. 172, maaari mong hilingin sa kanya na subukan, nagmamadaling sabi ni Graham. Ay oo. Paano ko siya makakalimutan? Sinabi niya na siya ay halos 60 hanggang 70% sigurado na kaya niya itong gamutin. Nangangahulugan iyon na mayroon siyang paraan upang gamutin ito. Natuwa si Benedict at agad na inilabas ang cellphone para tawagan si John. Gayunpaman, agad na napawi ang ngiti sa kanyang mukha nang mapagtantong itinaboy niya si John kanina. Nakita ni Cynthia kung gaano ka-awkward ang kanyang lolo at nagkusa na sabihing, "Lolo, umalis na ang John na iyon, kaya malamang nasa malapit pa siya. Pupuntahan ko siyang bumalik dito at pagalingin si Lola." "Sige. Bilisan mo, habulin mo siya. Mangyaring tandaan na ipakita ang iyong sinseridad, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan mong magmakaawa sa kanya," utos ni Benedict. Pakiramdam niya ay mas sincere kung ang apo niya ang na personal na pumunta para humingi ng tulong kay John. Muli, naiintindihan ko. Hindi na hinintay na magsalita pa si Benedict, parang bullet train na tumakbo palabas si Cynthia at agad na humabol sa direksyong pinuntahan ni John. Sa labas ng tirahan ni Sheer, pumunta si John sa parking lot at sasakay na sana sa kanyang motorsiklo palayo nang may sumigaw mula sa likuran. "Tumigil ka dyan, John." Tawag ni Cynthia kay John at hinabol siya. Kaagad. "May problema ba, Miss Sheer?" Nagtaka si John sa biglaang pagsulpot nito. "Oo, meron. Sinabihan ako ng lolo ko na sundan ka dahil gusto niyang bumalik ka doon at pagalingin ang lola ko." Malamig na sanggal ni Cynthia. Ang kanyang tono ay magalang sa ilang mga aspeto, ngunit ang kanyang medyo malayong saloobin ay nagmumungkahi ng iba. Pagkatapos ng lahat, siya ang minamahal na batang miss ng Sheer, at ang kanyang katayuan ay napakaranggal. Samantala, si John ay hindi hihigit sa isang ordinaryong tao na namutla sa kanyang likuran sa halos lahat ng aspeto. She felt like a absolute joke kung ibababa niya ang sarili para lang magmakaawa na bumalik si John. Gusto niyang bumalik ako at pagalingin ang asawa niya. Akala ko ba hindi kayo naniniwala sa medical skills ko? Nagulat si John sa kanyang pahayag at nagsimulang mag-isip kung mali ba ang narinig niya. "Well, naniniwala kami sa iyo ngayon. Ang punto ay, kailangan mong magmadali at bumalik sa akin." Naiinip na sabi ni Cynthia. Wala siya sa mood na ipaliwanag ang lahat kay John sa ganoong kahusay na detalye at nagpa siya na lamang na abutin at hawakan ang braso ni John. Natigilan si John, at medyo mahigpit din hinawakan ni Cynthia ang braso niya. "Paumanhin, Miss Sheer. Hindi talaga ako ganoon ka-confident na gumaling sa kalagayan ng lola mo. Iminumungkahi kong magtanong ka sa tamang doktor." Magalang na sabi ni John at niyugyog ang pagkakahawak ni Cynthia. Nang mag-alok siya na tumulong sa pagpapagaling kay Phoebe kanina, ginawa lang niya ito dahil sa salpok. Nang kumalma lang siya. Pagkatapos ng lahat, si Benedict ay hindi masyadong naniniwala kung sa lahat sa kanyang mga medikal na kasanayan, at si Cynthia ay tila masyadong mapilit nang humiling sa kanya na tulungan si Phoebe. Sa lakas at impluwensyang taglay ng mga Sheers, magiging masaya at maganda ang lahat kung magtagumpay siya sa paggamot, baka barilin lang siya ng mga Sheers hanggang mamatay at ilibing siya kasama si Phoebe. Para sa kapakanan ng kanyang buhay, nadama niya na mas mabuti para sa kanya na hindi sumulid sa gayong maputik na lupa. "Anong ibig mong sabihin, Walker?" Malaki ang pagbabago sa magandang ekspresyon ni Cynthia. Siya ay nasa ilalim ng walang partikular. "Pakiramdam ko ay hindi sapat ang aking mga kasanayang medikal, at hindi ako mangangahas na gamutin ito." 173 seryosong wika ni John. Nasaksihan niya ang mga kasanayang medikal ni Graham pabalik sa Youngs. At nakita ang lubos na kakayahan ng lalaki kapwa sa alternatibong medisina at pangkaraniwang gamot. Maaaring mas mahusay ang pressure point treatment ni John kaysa kay Graham, ngunit isa lang siyang layman kumpara kay Graham sa matuntunin ng medikal na karanasan at mga insight. Kaya't mas mabuti para sa Sheers na magpagamot para sa lumang LAD mula kay Graham, kaysa sa isang kalahating lutong doktor. "Ikaw." Si Cynthia ay ilang segundo na ang layo mula sa pagsabog sa galit. Hindi sana siya sumugod kay John at humingi ng tulong sa kanya kung nagawang pagalingin ni Graham ang kanyang lola. Sa lahat ng mga bagay na maaari niyang sabihin, pinili niyang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagdadala kay Graham bilang isang dahilan. Malinaw sa kanya na niloko siya nito.
Hinding-hindi matatanggap ng isang mayabang na babae na tulad niya ang ganyang ugali mula sa iba. Huwag kang ang walang utang na loob. Dapat kong ipaalam sa iyo na isang karangalan para sa iyo na pagalingin ang aking lola. Kaming mga shares ang titingin sa iyo. Hindi mo ba nakikita kung gaano iyon kabuti para sa iyo? Galit na saway ni Cynthia. G. Maraming salamat sa pagtingin mo sa akin. Talagang napakalaking karangalan. John. Sarkastikong sabi. Napaka-tolerant niya sa masamang ugali ni Cynthia, ngunit lalo pang tumindi ang kanyang paghagulgol sa kabila ng kanyang pasensya. Maaaring magkaroon ng magandang ugali si Leon, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang sarili na seryosong mairita sa kanyang mga ginawa. Tama na sa kalokohan mo. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Babalik ka ba sa akin o hindi? Sinaman siya ng tingin ni Cynthia. Hindi. Gabi na, at kailangan ko nang umuwi para maghapunan. Patawarin mo ako. Malamig nang umusos John at sumakay sa kanyang motorsiklo para umalis. Hulaan ko, kailangan kong gawin ang mga bagay sa mahirap na paraan. Ikaw ang nagtatanong eh. Sa sobrang galit, inabot ni Cynthia ang bilis ng kidlat upang subukang hawakan ang balikat ni John. Napatalon si John sa ere dahil sa gulat, tumalon siya mula sa kanyang motorsiklo, at umiwas ng mahigpit sa pagkakahawak ni Cynthia. Ikaw, isa kang martial artist. Natigilan si John at nagtatakang tumingin kay Cynthia. Bagamat ang pinino ni John ay nagbibigay ng enerhiya at hindi tunay na enerhiya, nakakuha siya ng kaunting pag-unawa sa mga katangian ng tunay na enerhiya sa panahon ng labanan laban sa Leopard noong nakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit madali niyang nakilala ang isang martial artist. Noong ginamit ni Cynthia ang kanyang kakayahan para sunggaban si John kanina, tumaas ang kaunting tunay na energy mula sa kanyang pag-atake, kaya nakilala siya bilang isang martial artist. So, combat trainer ka rin. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang lakas ng loob mong magpakita ng kayabangan sa harap ko. Well, hindi iyon mahalaga. Gusto kong makita kung gaano ka kagaling. Lumapit ka ulit sa akin. Napanganga si Cynthia dahil napansin din niya na si John ay isang kakaibang malakas na individual. Ang totoong enerhiya sa loob ng kanyang kurso ay mabilis na dumaloy sa kanyang katawan habang siya ay bumangon upang salakayin si John ng malakas na lakas. Itigil mo yan. Isang galit na sigaw ang narinig sa sandaling iyon. Tila halos lumitaw ang mga figure ni Harvey sa pagitan nina John at Cynthia dahil sa hangin. Itinaas niya ang kanyang kamay upang harangan ang pag-atake ni Cynthia at naging matagumpay ito. Anong ginagawa mo Harvey? Umalis ka sa daan. Tuturuan ko ng magandang aral ang walang alam na batang ito. Tama na. Sinabi sa iyo ni Lolo na humingi ng tulong kay Mr. Walker. Ganito ba ang ginagawa mo? Galit na saway ni Harvey. Hinabol lang niya ang kanyang kapatid dahil nag-aalala siya sa maaaring mangyari, at natutuwa siyang nagdisya. Ako, nagtanong nga ako. Pero bumalik sa akin. Hinawakan ko lang siya dahil wala akong ibang pagpipilian. Mabuti kanina. Sa tingin mo hindi ko alam kung anong ugali meron ka. Ayokong marinig ang alinman sa mga palusot mo. Humingi ng tawad. 174 na malamig na saway ni Harvey. Humihingi ng tawad. Sino siya para makatanggap ng paghingi ng tawad para sa isang tulad ko? Not a chance. Hindi ito tinanggap ni Cynthia kahit kaunti. Ikaw. Halos lumabas ang usok sa ilong ni Harvey, at may sasabihin pa sana siya nang pigilan siya ni John. I don't need an apology. Gusto ko lang umuwi ng mas maaga, at sana hindi ako masyadong ma-pressure ng mga cheers. Malamig nang umuso si John bago tumalikod para umalis. Ayaw na niyang makisali pa sa mga ito. Huwag kang umalis, Mr. Walker. Laking gulat ni Harvey at agad itong nagmadali upang pigilan si John. Ano na ngayon, Mr. Shear? Mahinahong tanong ni John. Mr. Walker, ikinalulungkot namin ang naunang hindi pagkakaunawaan. Hindi namin dapat pinagdudahan ang iyong kakayahan sa medisina, at higit sa lahat, hindi ka namin dapat itinaboy. Nagkamali kami, at nais kong humingi ng tawad sa iyo noong my lola's behalf. Sana mahanap mo sa puso mo na patawarin mo kami ngayon at bumalik ka sa amin para gamutin ang lola ko. Yumuko si Harvey kay John, at halatang mas sincere ang ugali niya kaysa kay Cynthia. I'm sorry,
Mr. Shear. Hindi ako ganoon ka-confident sa paggagamot sa kalagayan ni Madam Shear. I apologize for not being much help. At saka, nasuggest ko na rin kay Miss Shear na hilingin mo kay Graham na subukan at pagalingin ang iyong sakit. Lola. Siya ang holy doctor, kung tutuusin, kaya di hamak na mas magaling ang medical skills niya kaysa sa akin. I'm sure may paraan siya para gumaling ang sakit ni Madam Shear, inulit ni John ang sinabi niya kay Cynthia noon. I don't suppose you're aware that Graham is currently at our home right now. He told us that there's nothing he could do about my grandma condition. Nakaramdam ng sobrang hiya si Harvey at maikli niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. I see. Sandaling natigilan si John. Alam niya na si Graham, ang banal na doktor, ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na ang kalagayan ni Phoebe ay napakahirap na si Graham ay walang magawa tungkol dito. Mr. Walker, kami ang may kasalanan sa lahat ng ginawa namin. Isipin mo ito habang nagmamakaawa ako sa iyo na sumama sa amin at pagalingin ang aking lola. Same time na pakiusap ni Harvey. I'm sorry. Wala na talaga akong magagawa. Maraming magagaling na doktor dito sa Palanan City, kaya mas mabuting kumuha ng isa sa kanila ang pamilya mo. Saglit na nag-alinlangan si John at pinag-isipan ang malakas na impluwensya ng Shear bago tuluyang umiling para tanggihan ang kahilingan ni Harvey. Kung tutuusin, natatakot si John para sa sarili niyang buhay kung may mangyayaring masama. Pero, nawala ng pag-asa si Harvey. Bagamat maraming sikat na doktor sa Palanan City, paanong may umaasa sa kanila na mapagaling ang sakit ng kanyang lola kung kahit ang pinakabihasang banal na doktor, si Graham Elliot, ay hindi magawa ito. Walang paraan na madaling sumuko si Harvey, hindi kapag si John ang tanging taong makakapagpagaling kay Phoebe. Mr. Walker, saving a life is the highest good deed anyone could ever hope to achieve. I beg you to please have some compassion and save my grandma. Harvey gritted his teeth at lumuhad sa harap ni John na may halong kalabog. Mr. Shear. Anong ginagawa mo? Bumangon ka na. Nagulat si John at agad na inabot si Harvey na bumangon, ngunit tila mas makapangyarihang artista siya sa pag-aasawa kaysa kay Cynthia, at ang kanyang pagpipino ay mukhang mas malakas din kaysa kay John. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagtatangka na hilahin si Harvey pataas, nabigo pa rin si John na mapakilo si Harvey. Luluhod ako hanggang sa pumayag kang tumulong. Desidido si Harvey. Nang makita ang eksenang iyon, si Cynthia, na tumabi sa kanya, ay nabigla sa pagkagulat kaya nablangko ang isip niya. Nababaliw ka na ba, Harvey? Ikaw ang magiging tagapagmana ng Shears. Ikaw ba? Lumuhad ka ba talaga para sa lalaking ito? Magkaroon ng kanilang tikes, alang-alang sa kabutihan. Baka sa mukha ni Cynthia ang hindi makapaniwala. Sa iyo nang galing ang mayaman. Kung hindi mo pa namamalayan, kasalanan mong lahat ng ito. Lumuhad ka, humingi ng tawad kay Mr. Walker, at humingi ng tawad sa kanya. Galit na saway ni Harvey. 175 alam na alam ni Harvey sa kanyang puso na hindi tatanggi si John ng ganoon katatag kung hindi nakipag-away ang kapatid niya kay John kanina. Like it or not, the offender had to be the one to ask for John's forgiveness, and it was only when Cynthia apologized that might be space for them to maneuver in that issue. Pinaluhod mo ako para sa kanya. Like hell gagawin ko. Malaya kang gawin ang mga nakakabaliw na bagay na ito kung gusto mo, ngunit huwag mo akong kaladkarin dito. Kinagat ni Cynthia ang kanyang malaperlas mapuputing ngipin. Cynthia. May ideya ka ba kung gaano kakritikal ang sitwasyon ni Lola ngayon? Ang kanyang buhay ay nasa nalalapit na danger, at hindi ko maisip kung ano ang mangyayari kung hindi tumulong si Mr. Walker. Gusto mo bang mamatay si Lola? Sinaman ng tingin ni Harvey si Cynthia at akmang sasagutin ang katigasan ng ulo nito. Ako, naramdaman ni Cynthia na kumulog. Siya ay palaging namumuhay ng isang mataas na buhay at layaw ng lahat, kaya hindi maiiwasan na siya ay maging matigas ang ulo sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, ang panghihikayat ng kanyang kapatid ay sa wakas ay namulat siya at napagtanto na ang buhay ng kanyang lola ay nasa mga kamay ni John. Kung ang kanyang lola ay mawala ng kanyang tanging pagkakataon para sa paggamot dahil sa kanyang kusa, siya ay makaramdam ng labis. Nahihiya akong harapin ang kanyang pamilya sa hinaharap. Hindi. Pareho kayong hindi kailangang humingi ng tawad.
Medyo misunderstanding lang. Hindi na kailangang lumayo pa, sabi agad ni John. Nakaramdam siya ng awkward at hindi alam kung paano. Para harapin sila. Hindi, humihingi ako ng tawad. Ngayon bilasan mo at lumuhod, Cynthia. Galit na saway ni Harvey. Si Cynthia ang nag-iisang babae sa ikatlong henerasyong direktang inapo ng Shears, at ang kanyang nag-iisang kapatid na babae rin. Palagi siyang naliligaw sa kanya at madalas na pumikit sa kanyang masuwian at kusang pag-uugali. Magkagayunman, ang isyu sa kamay ay may kaugnayan sa buhay ng kanilang lola, at kailangan niyang maging matatag laban sa kalokohan ng kanyang ate. Natakot si Cynthia dahil hindi niya nakita ang kanyang kapatid na nanligaw ng ganito kagalit sa kanya. Sa wakas ay natanto niya ang kaseryosohan ng bagay na iyon. Nang maalala niya na ang kalagayan ng kanyang lola ay nakataya, tuluyang gumuho ang kanyang pag-iisip na paluhod siya ng may kalabog. I'm sorry. Kinagat ni Cynthia ang kanyang labi, at nagsimulang tumulo ang mga luha ng guilt sa kanyang mga mata. Ako. Si John ay nalilito. Nagdesisyon na siya na protektahan ang sarili, pero si Harvey. At sabay-sabay na lumuhad sa kanya si Cynthia. Gaano man katatag ang kalagayan ng kanyang pag-iisip, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting habag sa kanila. Kabanata 175, bakit ninyo ginagawa itong dalawa? Mapait na ngumiti si John. Nagkaroon siya ng ilang reserbasyon tungkol sa pagsasabi ng oo, ngunit naramdaman din niya na halatang hindi nararapat na hindi magsabi ng oo. Mr. Walker, mangyaring iligtas ang aking lola. Patuloy na pagsusumamo ni Harvey. Okay. Ipinapangako ko. Please bumangon na kayong dalawa. Napabuntong hininga si John. Lamambot ang kanyang puso at sa wakas ay pumayag na rin siya. Salamat. Maraming salamat. Gitling. Tuwang-tuwa si Harvey at tuluyang hinayla ang kapatid. Ang malaking pasanin na nasa puso niya ay tuluyang nahulog. Namula ang mga mata ni Cynthia, at medyo hindi pa rin siya kontento kay John, pero dahil pumayag na si John sa kahihiyan alang-alang sa buhay ng kanyang lola. Pagkatapos ay sinundan ni John sina Harvey at Cynthia pabalik sa tirahan ni Shear. Naghintay sina Benedict, Phoebe, at Graham pabalik sa hardin. Mr. Walker, I'm very sorry na sinisi kita sa nangyari kanina. Humihingi ako ng time na paghingi ng tawad, at sana ay huwag mo itong isapuso. Ngumiti si Benedict kay John. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang, Elder Shear. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngumiti si John. Pagkatapos ng palitan ng kanilang mga kasiyahan, oras na para bumaba sa negosyo. Elder Shear, may gusto akong ipahayag dito mismo. Napakahirap ng kalagayan ni Madam Shear, at halos 60 o 70% lang ang tiwala ko. Hindi ko magagarantiya na gagaling ito. 176, ayos lang. Ang mahalaga ay ginawa mo ang iyong makakaya. Tatandaan namin ang iyong kabaitan sa buong buhay namin anuman ang resulta. Seryosong sabi ni Benedict. Bagamat labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang asawa, tiniyak na ni John na humigit kumulang 60-70% ang tiwala niya. Pagdating sa mga usaping medikal, ang gayong mataas na antas ng kumpiyansa sa pangkalahatan ay nangangahulugan na walang hindi kanais-nais na mangyayari. Kung saan may buhay, may kamatayan. Mabuhay man ako o hindi, nasa tadhana na ang lahat. Mangyaring huwag pakiramdam na kailangan mong pasanin ang isang malaking pasanin, Mr. Walker. Magiliw na ngumiti si Phoebe. Siya ay napakatanda na, at ang kanyang edad ay nangangahulugan na paulit-ulit niyang nakikita ang bilog ng buhay sa paligid niya. Kung hindi lang siya mapagaling, magiging kontento na siya sa buhay na kanyang kinagisnan. Sige. Huwag mag-alala, lahat. Ibibigay ko ang lahat. Ngumiti si John, pagkatapos ay sinenyasan niya si Phoebe na iunat ang kanyang pulso para makuha niya ang pulso Phoebe. Ang pinakabatayan ng alternatibong gamot ay pagmamasid, pag-amoy, pakikinig, at pagsusuri. Halos na pagsilbihan niya ang mga sintomas ni Phoebe sa pamamagitan ng pagtingin sa panloob na enerhiya nito, ngunit makabubuting suriin ang pulso nito dahil mahirap at bihira ang kaso nito. Matapos kunin ang kanyang pulso, sa wakas ay nakuha ni John ang impormasyong kailangan niya at nagsimulang kuskusin ang kanyang mga kamay bago bigyan si Phoebe ng ilang pressure point na paggamot.
Inihatid ni John ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang mga daliri at ginamit ang 6 points of faith upang i-shoot ang inilapat na presyon sa bawat pangunahing punto ng ulo ni Phoebe. Ito ay isang pamamaraan na nabuo ang magandang linya sa pagitan ng pagliligtas ng isang buhay at pagtatapos nito. Kasunod ng kanyang mga paggalaw, ang hindi nakikitang espiritual na enerhiya ay dumaloy sa ulo ni Phoebe sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Ang mga puting singaw, na nakikita ng mata, ay nagsimulang lumabas mula sa ng buhok ni Phoebe. Ilang saglit pa, pagod na pagod si John na tumulo ang malamig na pawis. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay lubhang naubos din. Sa kabilang banda, mukhang hindi gaanong bumuti ang sitwasyon ni Phoebe. Ang kanyang orihinal na kulay rosas na mukha kahit papaano ay namutla, at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong na parang nakasimangot, na tila ba nakaramdam siya ng sakit. Lolo, mukhang hindi na siya makakatagal pa, at hindi naman talaga nakaka-encourage ang reaksyon ni Lola. Magiging maayos ba ang lahat? Nagulat si Cynthia. Hindi siya kailanman nagtiwala sa mga kayahan ni John noong una at nagkaroon ng higit pa sa isang maliit na pagdududa tungkol sa kanyang mga kasanayan sa medikal. Ang makita ang lumalalang sitwasyon ng kanyang lola. Lalo pa siyang nag-alala. Sinabi ni Graham na ang medical skills ni John ay mas mahusay kaysa sa kanya, kaya naniniwala ako. Everything should be alright, naikuyom ni Benedict ang kanyang mga kamao habang ang kanyang mga palad ay pinapawisan dahil sa kaba. Ang paghanga ni Graham sa mga medikal ni John ay naging sanhi ng pagkakaroon ni Benedict ng ilang antas ng kumpiyansa kay Leo N, ngunit ang sitwasyon ay tila lumalala, na nag-iiwan sa kanya ng pakiramdam na lalong hindi sigurado sa kung ano ang nangyayari. Sa pagkakataong iyon, gusto ni Benedict na tanungin si John kung kamusta ang sitwasyon, ngunit hindi siya nag-aalala dahil baka makagambala ito sa proseso ng paggamot. Pagkatapos, inilabas ni John ang lahat ng kanyang lakas at ipinadala ang mga potensyal na enerhiya mula sa kanyang mga palad patungo sa ulo ni Phoebe. Ang nagbabadyang itim na aura sa pagitan ng mga kilay ni Phoebe ay agad na naglaho at naglaho kasama ng talino. Ang panandali ang puting ambon sa kanyang ng buhok. Si John, na naubusan ng lakas, ay bumagsak sa lupa at hinihingal. May problema ba, Mr. Walker? Natigilan si Benedict. Si Harvey ang pinakamabilis na nag-react at nagmamadaling humakbang para alalayan si John. Ibinukan ni John ang kanyang bibig para magsalita, ngunit mahina ang boses niya dahil pagod na siya. May nangyari bang mali sa paggamot, Mr. Walker? Hindi mo ba nagawang pagalingin ang sakit ng asawa ko? Bumilis ang tibok ng puso ni Benedict. Para bang kumpirmahin ang kanyang hula, ang katawan ni Phoebe ay biglang nanginginig ng ilang beses at bumagsak ng mahina sa puwing namumutla, ang kanyang mga mata ay nakapikit. At hindi siya gumagalaw. Lola! Ayos ka lang ba? Gumising ka na, Lola. Namutla ang mukha ni Cynthia sa gulat at dali-dali siyang pumunta sa kinaroroonan ni Phoebe. 177, paano, napaatras si Benedict na parang tinamaan ng kidlat, at naramdaman niyang parang lumubog ang kanyang puso sa dagat ng Arctic. ****. Kwek mo. Pinatay mo ang lola ko. I'll kill you. Putol ni Cynthia mula sa kanyang kalungkutan at galit na inatake si John. Cynthia, tumigil ka. Huwag masyadong mapusok. Malakas na sigaw ni Benedict para pigilan si Cynthia. Pero lolo. Pinatay niya si Lola. I won't forgive him for this. Napaluha si Cynthia at napaiyak sa dalamhati. Hindi niya kasalanan. Iniwan na ng lola mo ang buhay at kamatayan niya hanggang sa tadhana. Napaluha si Benedict. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at ang kanyang pagkalumbay ay bumabalot sa lahat. Kitang-kita ng mga nandoon na mas broken-hearted siya kaysa kay Cynthia. Ano, kayong mga ginagawa? Madam Shear. Magaling siya. Halos gumaling na siya. Hindi alam ni John kung tatawa ba siya o iiyak. Mahina ang boses niya, at ilang salita lang ang nailabas niya sa ngipin. Hindi malakas ang boses niya, pero parang may ibinagsak na bomba sa ibabaw. Benedict at ang iba pa. Kakasabi mo lang na okay lang ang lola ko. Paano? Hindi siya sumasagot sa amin ngayon. Paano mo magagawa iyon ng maayos? Biglang tumigil ang mga luha sa magandang mukha ni Cynthia at hindi siya makapaniwala sa narinig. Si Benedict at ang iba ay may pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha at hindi malaman kung sinabi ni John ang totoo.
Sandali lang, sa tulong ni Harvey, nahihirapang tumayo si John, inilipat ang natitirang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, at binigyan ng isa pang yugto ng pressure point treatment ang matandang babae. Nang sa wakas ay itinaas ni John ang kanyang daliri sa huling pagkakasunod-sunod, nakahinga ng maluwag si Phoebe at dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata. Sa wakas, ang dating maputlang kutis niya ay unti-unting bumalik sa kulay rosas. Gising na siya. Talagang nagkamalay siya. Si Benedict at ang iba ay labis na nagulat at nalulula sa pananibik. Si Cynthia, lalo na, ay agad na lumapit kay Phoebe at nag-aalalang nagtanong, R. Kabanata 177. Ayos ka lang. Tinakot mo kaming lahat kanina. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Gamaan na ba ang pakiramdam mo? Oo, ayos lang ako. Mas gamaan na ang pakiramdam ko. Laging nahihilo ang ulo ko bago ito, ngunit ngayon ay nakakaramdam na ako ng kapahingahan, ngumiti si Phoebe at tinapik ang ulo ng kanyang apo. Bukod sa medyo mahina pa ang katawan niya, buo ang katawan niya. Tingnan ang Med na maraming beses na mas mahusay kaysa dati, at ang kanyang enerhiya ay maihahaming sa mga ordinaryong tao. Natutuwa ako. Si Mr. Walker ay talagang isang kamangha-manghang. Tuwang-tuwa si Benedict at sa wakas ay naintindihan na niya. Si Mr. Walker ay talagang pagod na pagod ngayon. Pwede bang kumuha ka ng tubig para sa kanya? Please, Harvey. Maging. Tumango si Harvey, saka mabilis na nagdala ng ilang bote ng mineral water at iniabot kay John, na iniangat ang ulo at walang pag-aalinlangan na uminom ng ilang malalaking lagok. Siya noon. Nakaupo sa lupa na naka-cross legs at nagsimulang ayusin ang kanyang enerhiya sa katahimikan. Nakalipas ang ilang saglit, nakabawi agad ng lakas si John at tumayo. Maraming salamat sa iyong kabaitan, Mr. Walker. Talagang pinasasalamatan ko na napagaling mo ng husto ang sakit ng aking asawa kay John. Parehong nagpapasalamat din si Harvey at Cynthia kay John. Bagamat medyo dismayado pa rin si Cynthia. Ni John. Masyado kang mabait, Elder Shear. 178, kailangan kong linawin ang isang bagay. Ang kalagayan ni Madam Shear ay halos ganap ng gumaling, ngunit hindi pa siya ganap na gumaling. Ngumiti ng mapait si John. Dahil siya ay 60 hanggang 70% lamang ang sigurado sa pagkakataong iyon at walang kontrol sa sitwasyon, may ilang hindi kasiya siyang insidente sa panahon ng paggamot. Hindi pa lubusang gumaling. Ginamumulang ba ang mga sintomas sa halip na ang ugat na sanhi, na nag-iiwan ng puwang para sa posibilidad ng pag-ulit sa hinaharap? Nagulat si Benedict, at ang saya sa kanyang puso ay bahagyang nabawasan bilang resulta. Ganon din ang naramdaman ni na Harvey at Cynthia at medyo hindi sila mapalagay sa buong sitwasyon. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ganap kong pinagaling ang impeksyon sa utak niya kanina, kaya walang posibilidad na maulit ito sa hinaharap. Gayunpaman, marami lang akong magagawa. Hindi ko siya matutulungan na ayusin ang mga nasirang nerbiyos niya, at maaaring kailanganin niyang mamuhay gamit ang wheelchair o saklay, nahihiyang sabi ni John. Ayon sa koleksyon ng mga medikal na record sa kanyang isip, maaari niyang aktwal na gumamit ng espiritual na enerhiya upang ayusin ang mga nasirang nerbiyos ni Phoebe kung ang kanyang pagpipino ay sapat na mataas. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang estado ng pagpipino ay masyadong mababa, at mayroon pa rin siyang ilang paraan upang makamit iyon. Gayunpaman, posible pa rin para sa kanya na pagalingin si Phoebe kung pagbutihin niya ang kanyang pagpipino pagkatapos ng 2 taon. Nakita ko. Palihim na nakahinga ng maluwag si Benedict at ang iba pa. Hanggat ganap na gumaling ang kalagayan ni Phoebe at wala nang panganib ang kanyang buhay, wala nang iba pang mahalaga. Ayos lang. Matanda na ako, kaya wala akong nakikitang isyu sa pag-upo sa wheelchair. Ngumiti si Phoebe at tinanggap ang kanyang kapalaran ng may open mind. Gayunpaman, hindi pa rin napagtanto ni Benedict at hindi naiwasang magtanong, Mr. Walker, sigurado ka bang hindi mo magagamit ang iyong iginagalang na mga kasanayang medikal upang pagalingin siya? Mayroon akong solusyon, ngunit ito ay magiging medyo mahirap. Sabi ni John na nag-aalangan pagkatapos ng maikling paghinto. Anong solusyon iyan? Nagningning ang mga mata ni Benedict at muling nabuhay ang kislap ng pag-asa sa kanyang puso.
May ilang napakahalagang halamang gamot na nakakatulong sa pagpapagaling ng mga isyu sa nerbiyos. Isa sa mga ito ay ang namamaga na mga ugat ng isang genus ng mga halaman na kilala bilang Panax, partikular na. Kabanata 18. Panax ginseng. Gayunpaman, hindi gagawin ng ordinaryong ligaw na Panax o ng American Panax quinquefolies. Ito ay dapat na tunay na ligaw na kolekta Panax ginseng na lumalaki ng walang panghihimasok ng tao sa bangin ng mga bundok at malalim sa mga pangunahing kagubatan. Dapat din itong 2 o 3 siglo dahil tumataas ang epekto nito sa edad, paliwanag ni John. Bukod dito, patuloy ni John, kailangan natin ng iba pang napakabihirang-bihirang mga halamang gamot na gagamitin kasabay ng Panax ginseng. Kung makukuha mo ang mga materyales na ito, mapapagaling ko ang mga nasirang nerbiyos ni Madam Shear at sisiguraduhin kung hindi. Maaapektuhan na siya ng mga ito. Ang tunay na ginseng, na kilala sa siyentipikong paraan bilang Panax ginseng, ay kilala bilang hari ng mga halamang gamot at may napakalaking halaga. Bagamat karaniwan sa merkado ang wild-collected Panax species at ang American Panax quinquefolies, wild-collected true Panax ginseng ay nanatiling medyo bihira. Ang wild-collected true Panax ginseng na mahigit 2 o 3 siglo na ang edad ay nakakuha ng presyo na kasing taas ng ilang milyon na mabibili gamit ang pera. Bagamat alam ni John na ang Shears ay isa sa 4 na pangunahing pamilya. Palanan City at nagkaroon ng malaking kayamanan, maaaring hindi madali para sa kanila na mangalap ng napakaraming bihirang materyales. Haha, nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin si Benedict sa kanyang pamilya at hindi napigil ang tumawa ng malakas. Anong nakakatawa? Natarante si John nang makita silang nagtatawanan bigla. Hindi rin napigilan ni Graham ang pagtawa. Pinaalalahanan niya si John, baka hindi mo alam na ang Shears ang nakikitang banig na panggamot. 179, maaaring mahirap ito para sa ilan sa iba pang mga pamilya, ngunit napakadali nito para sa kanila. Sabi ni Graham. Iyan ang nagpapaliwanag, nagulat si John at saka lang naintindihan. Sa totoo lang, Mr. Walker, mayroon kaming tunay na Panax ginseng plant na mahigit 360 taong gulang. Tungkol naman sa iba pang mahalagang medicinal materials, please just say the word if you need anything else and I will have someone prepare it immediately, nakangiting sabi ni Benedict. Sige. Ipapasulat ko ito para sa iyo, tumango si John. Nakahanap siya ng papel at panulat bago sumulat ng reseta at ibinigay kay Benedict. Bilang karagdagan, inutusan din niya si Benedict na humanap ng kalderong lupa para sa pagpapakulo ng gamot, bukod sa iba pang bagay tulad ng uling at iba pa. Hindi nagtagal, dumating si Harvey at ilang gwardya dala ang lahat ng kagamitan at sangkap na panggamot na kailangan ni John. Kasama dito ang ligaw na Panax ginseng na mahigit 3 siglo na ang edad. Bago pakuluan ang pinaghalong damo para kay Phoebe, inilagay ni John ang palayok sa uling at sinenyasan si Harvey na simulan na apoy. Idinagdag ni John ang mga halamang gamot sa palayok na sumusunod sa pagkakasunod-sunod na nakapaloob sa mga minanang alaala ng alternatibong gamot. Pagkatapos ay ipinadala niya ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, itinuro ang mga ito sa palayok sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, at ginamit ito upang kontrolin ang pagsasanib ng iba't ibang mga katangiang panggamot. Sa simula, inakala lamang nina Benedict, Graham, at iba pa na nagluto si John ng isang samut-sari. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari, at walang sino man ang tila partikular na interesado rito. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, ang palayok ay biglang kumulo ng marahas pagkalipas ng halos kalahating oras, at ang takip ng palayok ay nanginig bago nagbuga ng mahinang halimuyak na panggamot. Makalipas ang ilang segundo, sumabog ang buong palayok sa lahat ng direksyon bago makapag-react ang lahat sa nangyari. Natigilan ang lahat. Walang nag-akala na ang isang kahangahangang manggagamot na tulad ni John ay maaaring magpakulo ng isang palayok ng earthenware hanggang sa masabugan ito. Tapos na ang lahat. Namula ang mukha ni Benedict. Ang lahat ng mahahalagang halaman ay itinapon sa palayok na gawa sa lupa kanina, at ngayon na. 212. Sumabog sa pira-piraso, ang mga halamang gamot sa loob ay nasasayang lahat. Bagamat mayaman ang Shears at hindi talaga nakipag-usap sa gayong mga pagkalugi, ang pangunahing sangkap sa loob ay ang ligaw na Panax ginseng na humigit kumulang 1/4 ng 1 siglo ang layo mula sa pag-abot sa quadricentennial nito.
Ang gayong mga halamang gamot ay bihirang makita sa modernong panahon, at napakahirap para sa kanila na makahanap ng isa pang katulad nito. Bago bumagsak ang kanilang depresyon, gayunpaman, isang mahiwagang eksena ang nangyari sa susunod na sandali. Habang binubuksan ni John ang takip ng palayok, nakita niya ang mahigit 100 pildores na kasing laki ng jelly beans na nakatago sa mga durog na bato sa ilalim ng palayok. Ang mga tabletas ay dilaw at kahel ang kulay. Sila ay, mga alchemical pills ang mga ito. Laking gulat ng lahat na halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Hindi nila pinangarap na talagang pinakuluan ni John ang isang palayok na puno ng mga panggamot na materyales sa 100 alchemical pills. Ang ganitong paraan ng paggawa ng gamot ay sadyang hindi ka panipaniwala. Mr. Walker, hindi ko ine-expect na ang isang lalaking kasing bata mo ay hindi lamang napakahusay na medikal. Mga kasanayan ngunit isang kakayahan din sa alchemy. Wala akong iba kundi ang paggalang sa iyong mga kasanayang medikal. Baka sa emosyon ng mukha ni Graham, at naikuyong niya ang kanyang mga kamay bilang paggalang. Bago yumuko ng malalim kay John na parang estudyanteng kinakausap ang kanilang master. Ang pinagsamang gamot at alchemy ay nagbahagi ng magkatulad na pinagmulan. Noong unang panahon, maraming pinuno ang naghangad na makamit ang immortalidad at doon na nagkaroon ng pagtaas ng alchem. Sa modernong panahon, gayunpaman, kakaunti ang mga tao na talagang nakakaalam ng alchemy. Ang ilang mga kilalang epektong practitioner tulad ni Graham ay maaari ding lumikha ng mga medicinal pills sa pamamagitan ng pag-asa sa mga makina o mga kaugnay na tool, ngunit hindi siya gumamit ng anuman, kahit na ang tradisyonal na hurno at kaldero na karaniwang ginagamit sa alchemy upang i-condense ang gamot sa alchemical pills. Walang alinlangan, kung gayon, na ang ginamit ni John ay tunay na alchemy. 180 pa. Ito ba ang tinatawag na alchemy na umiral noong sinaunang panahon? Napakaganda ng aking karanasan sa pagbubukas ngayon. Tumawa si Benedict at tumingin kay John ng may paghanga. Ganun din ang reaksyon ni Harvey at Cynthia. Ngayon ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nakita nila ang mahiwagang pamamaraan ng alchemy, kaya madaling isipin ang uri ng pagkabigla na naramdaman nila sa kanilang mga puso. Nambobola mo ako ng sobra. It's not that big of a feat to deserve such recognition, namula ang mukha ni John, at medyo nahihiya siyang purihin. Sa hula ng lahat, ang ginawa niya kanina ay hindi lang nagpapakulo ng gamot, kundi alchemy. Kung ikukumpara sa kumukulong gamot sa ordinaryong paraan, ang alchemy ay ilang beses na mas mahusay kaysa doon, dahil ang mga katangian ng gamot sa mga halamang gamot ay maaaring mas mahusay na makuha. Gayunpaman, ito talaga ang unang pagkakataon ni John sa alchemy. Ang kanyang kawalan ng karanasan, kasama ang kanyang hindi matatag na kontrol sa init, sa kalaunan ay humantong sa sumasabog na aksidente sa palayok. Sa kabutihang palad, ang mga halamang iyon ay nabuo na sa mga alchemical na tabletas, at lahat ng mahahalagang materyales ay hindi nasayang. Kung nangyari iyon, mapapahiya siya sa sarili niya. Madam Dear, pakiimbak ng mabuti ang mga tabletang ito at uminom ng isa sa isang araw mula ngayon. Mabilis na gagaling ang iyong nasirang nerve, at kumpiyansa ako na hindi na magkakaroon ng anumang matagal na isyo pagkatapos nito. Kumuha si John ng isang puting jade porcelain bottle mula kay Harvey, inilagay ang lahat ng medicinal pill sa porcelain bottle, at iniabot kay Phoebe. Maraming salamat, nakangiting pasasalamat ni Phoebe at patuloy na nagpasalamat kay John. Talagang nagpapasalamat kami sa iyong tulong, Mr. Walker. Hindi ko na talaga alam kung paano pa masusuklian ang iyong kabaitan, saglit na nag-isip si Benedict, pagkatapos ay kinuha ang tseke at nilagyan ng ilang numero. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay John at sinabing, ito ay isang tseke para sa 15 milyon. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko, kaya mangyaring tanggapin ito. Hindi mo kailangang maging magalang, Benedict. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, at hindi ako makahingi ng pera. Dapat mong bawiin. Umiling si John at itinulak pabalik ang tseke. Ang 15 milyon ay isang napakalaking halaga, at hindi inakala ni Benedict o Harvey na tatanggi si John. Kaya naman medyo nagulat sila sa nangyari. Hindi mangyayari yan. Nagpakita ka sa amin ng isang bundok ng kabaitan, at ang perang ito ay dapat na ibigay sa iyo bilang iyong bayad sa konsultasyon. Kailangan kong ipilit na tanggapin mo ito. Mariing sabi ni Benedict. Pakinggan mo ako, Elder Shear.
Hindi ko talaga matatanggap ang perang ito. Hindi ako ay profesional na doktor, at hindi pa ako tumanggap ng anumang bayad para sa pagpapagamot ng mga tao. Ito ang paninindigan ko sa simula pa lang, at ayaw kong magbago pa ito. Si John ay hindi natinag, at ang kanyang saloobin ay napakatatag. Ngunit tayo. Walang ngunit, Elder Shear. Hindi payag si Benedict na doon na lang matapos ang bagay at may sasabihin sana nang pigilan siya ni John bago pa siya makapagsalita. Nakagamot na ako ng ibang tao bago ito, ngunit hindi pa ako nasingil sa kanila para sa anumang bayad sa konsultasyon. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, maaari mo akong i-treat sa isang pagkain, o tulungan ako kung makatagpo ako ng anumang mga paghihirap sa hinaharap. That's enough for me, sabi ni John kasama isang ngiti. Nakita ko. Sige. Nang makita ang determinasyon ni John na tanggihan ang pagbabayad, walang magawa si Benedict at binawi ang tseke. Gayunpaman, lihim niyang hinangaan ang integridad at gulugad ni John, habang pinahahalagahan ang karakter ni John kahit na higit pa. Hindi lang siya tumingin kay John nang may paghanga, si Harvey at Cynthia ay nakatingin din kay John nang may pagtataka, halos hindi sila makapaniwala. Si Cynthia, lalo na, ay palaging iniisip na gusto ni John na kumita ng pabor sa kanilang mga gunting, ngunit hindi siya nagkaroon ng isang uri ng koneksyon sa mga gunting. Siya ay talagang isang tao ng karangalan. Hindi kailanman nakilala ni Cynthia ang gayong maprinsipyo at matatag na lalaki, at sa ilang segundong iyon, nagbago ang pananaw niya kay John. Forget what they doing, keep on doing.